tingnan nyo itong mabuti. Ito nangyayari ngayon dito kay Vice Ganda. Ito ay isang buod ng kalagayan ng bansang Pilipinas. Kasi, ito si Vice Ganda, tira ng tira kay Hart. Palibhasa, walang matres. Inggit. So kahit anong gawin mo dyan, kahit anong yaman mo, retokuhin mo ng retokuhin yung pagmumukha mo, hindi ka magkakamatres. 'Di ba? Pero isipin mo, dilaw na dilaw ang galaw. Binabakbakan yung iba. Pati yung classroom binakbakan. Ibinintang kay Hart. Pero kay Tambi, wala siyang reaksyon. Anong kabadingan yan? Anong kabaklaan yan? Ikaw ba concerned? Kaya ka bumabanat, sinasabi mo, concerned ka doon sa lugar nila Cheese? Sa lugar, sa lugar ni Hart? Kaya mo binabanatan? Dahil walang ginawa, aasawa niya, senador? DepEd siya, DepEd. Di ba? Hindi sakop yun ni Cheese. Pero, eto, sinabi mismo. Kaya lang ang issue kasi dito, 10 ng mga kasama mong pinklawan na kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, kumakain ng sinukan nyo, grabe, untouchables. Yan ang talagang malaking problema ng Pilipinas. Walang gustong gumalaw kay Tambi. At yung gumalaw kay Tambi, nagbanggit kay Tambi, binabanatan. Ng alin? Ng kampo ng Dilawan. Diba? Kita nyo na kung paano sila. Kaya wala akong tiwala. Pasensya na kung kayo pinklawan. Lumayas kayo dito sa channel ko, mga animal kayo. Sabi niya, wala pong kinalaman si Miss Hart. The local government of Bulusan, Sorsogon has released a statement in response to Vice Ganda's comment about visiting a local school in Hart Evangelistas Province. So hindi kasalanan ni Hart. Debarado ka, Vice Ganda. Kakainggit. Akala mo didikit ka sa ganda ni Hart. Tapos ngayon barado ka pa. Hindi mo talaga maintindihan. Ito, yung tao na pinapasok, yung hindi naman dapat pinapasukan. Diba? Ba't mo ipapasok yung issue kay Hart dyan? Anong kinalaman ni Hart? Diba? Kini-question mo ba si Sharon Cuneta? Magkaka-AIDS ka niya, pasok ka ng pasok sa hindi mo dat pinapasukan eh. Ang daming asawa ng mga artista na po si Hart. Malinis si Kiko? Si Yeda, ba't di mo pansinin? Pangatlong termino niya na. Wala kang imik. Naayos ba nila yung lugar nila? Sinasabi ko, patalikod ka tumira eh. Sabi ni dito, while the municipality acknowledged the generous donations from the It's Showtime host to help rebuild the school, Mayor Weng Romano clarified that Hart Evangelista is not involved with the matter and refuted Vice Ganda's claim that the school is bulok and lacks of reading materials. Tingnan mo. Hindi naman pala bulok at wala kompleto ng reading material. Pasok ka ng pasok na hindi mo dat pinapasukan. Sinungaling ka pang fake news ka. Romano also highlighted the active support of Evangelistas husband Senator Chis Escudero in promoting education initiatives in Bulusan. Tumulong ka lang isang beses, akala mo glorified ka na. Akala mo may karapatan ka nang magsalita. Akala mo kaya mo nang manira ng ibang tao. Ibang bihira. Hindi pa nga natin alam kung kaninong galing yung tulong mo eh. Baka mamaya kay Tambi yan eh. Ba't ka napunta-punta ron?
Hindi, ako hamon ko lang sa'yo. Huwag ka double standard. Silipin mo si Yeda. Kaya mo? Ba't di mo silipin si Lisa? Isilipin mo Ilocos Norte. Kala mo maayos Ilocos Norte? Gusto mong tinitira yung magaganda pero yung mukhang penguin, di mo kaya. Tingnan mo tong to, bakla na to. Sige, next po. Ito po, gusto kong obserbahan ninyo, ha? Okay, ito yung sinasabi ko na ano sa tingin ninyo kung si Lacson ay abogado? Ano kaya ang magiging trabaho ni Lacson? Ilagay nyo. Pero obserbahan ninyo, ha? Itong tanungan ni Llamas. Yung mahalaga yung testimony niya, i-deconstruct. Paano once lang siya dumalo di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny. No? Dahil for now, yung isa kasi kaya na-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Yes. Dapat sasagot siya dyan di ba? Yeah. Dapat magsasampa siya ng kaso dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung yun yung mahalaga no? Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok na mga suspicions. Ako na magsasabi kung bakit siya biglang nawala. Kasi wala siyang tiwala. Wala siyang tiwala dito. Kaya ayaw niya na nga magpa-control Ayaw niya na ayaw niya na ng proteksyon. Ayaw niya pumunta na kila Boying. Kasi, alam mo, Llamas, alam ko hindi ka naman tanga. Medyo manipulator ka lang Iniikot mo yung naratibo na hindi papasok na makikinabang ang Duterte. Halatang-halata ka sa mga interview mo. Oo. Kahit na alam mo, lamang na lamang ang Duterte, hindi mo sasabihin So yan ang gusto mong naratibo. Minamanipulate mo. Pero alam mo na hindi pagkakatiwalaan tong gobyerno na ito kasi hindi nila kakampihan o hindi sila sasang-ayon sa sinabi ni Gutesa dahil idiniin doon si Tambi. Di ba nangyayari ngayon? Tambi is well protected. Huwag mo sabihin political analyst ka, hindi mo alam yan. No? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Northern Republic, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify. Kaya kita mo kung sakali nagaganon siya, pero sa ibang interview niyan, hindi yan nag-aano ng mga, yung parang sure na sure siya parati. Siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo, abogado kayo, Kong, di ba? Ako na sasagot, ito issue niya. Yung notaryo na naman. Na-explain ko na to pero para dun sa bago sa channel ko, ito ang importance ng notaryo. Ako po ay hindi naman abogado, pero hindi ko naman kailangan maging abogado para malaman yan. Ginugulo lang nila Lacson. At people like you, Llamas, ginagatungan. Dahil alam ng taong bayan, ano yung gusto nyong naratibo lumabas sa Pilipinas. Ang notaryo ay para patunayan lang, authentication na ikaw mismo ang gumawa ng dokumento. Kaya nga pupunta ka roon, kunwari ako ito ay sinasabit kong dokumento, ako talaga gumawa niyan. Kaya dapat personal ang punta ng tao doon. Hindi pwede yung alalay mo, papupuntahin mo sa notaryo. Ikaw mismo. So dadalahin mo ron, ikaw ba sumulat nito? Oo, sige, notaryo. Yun lang ang importance nun. Bakit hindi na importante yung notaryo na yun? Kasi nga lumabas na mismo doon si Gutesa. Live. And you are so stupid, Llamas, kung hindi mo alam yan. Live siya doon. Ano ibig sabihin nun? Pinatunayan niya na mismo sa harap ng mga Pilipino
sa buong Pilipinas na yes, that is my statement, that is my document. Di mo alam yun? Hello? Di ba dati kang spokesperson? Tama ba? Di mo alam yun? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yon, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Kasi Ayun. sabi ko, baka. No? Ayan, ang punto niya doon, kasi falsification yon. Okay? Baka falsification yon. Tatamaan yung testimony niya. Isa-isang banda. Paano kung hindi pineke yung notaryo at yung abogado ay hinaras lang para itanggi na ni notaryo niya yung dokumento ni Gutesa? Naintindihan nyo? Kasi ang punto niya, paano kung pineke ni Gutesa? Hindi tatayo yung kanyang statement. Paano naman? Ang tanong ko sa'yo, paano kung hindi niya pineke at ang peke yung abogado? Itinanggi lang dahil pressure ng gobyerno. Tatanggipin nyo ba yung sinabi ni Gutesa? Hindi rin eh. Kaya kahit anong gawin ni Gutesa para sa inyo, kung makikinabang ang Duterte at tatamaan si Tambi, hindi nyo katanggapin. Yan ang issue dyan. Binubutasan nyo lang. Kasi halimbawa, o sige, pagpalagay natin, alam ko hindi niya pineke. Pero for discussion purposes, halimbawa, pineke ni Gutesa. Dapat managot siya. Yes. Falsification yun eh. Pero hindi ibig sabihin hindi totoo yung statement niya. Kasi nga pinatunayan niya, live siya oh. Yun lang ang issue ron eh. And I know you know that. Pero pasagutin natin si Defensor. That's the point Well, of Sec, the notary. unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya i-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang ang gusto kong Sige, di ba? Hindi nga niya need inotarize yun. Sige, pilit mo yung naratibong gusto nyo mangyari. Ano yung naratibong gusto nyo mangyari? Hindi mastermind si Tambi, kasalanan ng mga Duterte. Yan lang yan. Yan lang, dyan lang paiikutin ng mga pinklawan. Bakit? Ayaw nilang maging presidente sa 2028 Duterte. Chamba, sabihin nyo? ilinaw kasi yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Pinky, huwag na tayo maglokohan. Yamas, huwag na tayo maglokohan. Sabi nga ni Defensor, lokohin nyo lelang nyo. Hindi, walang ganon. Huwag na tayong maglokohan. Pressure yun. Para i-discredit lang yung testimony ni Gutesa. Ang nagsisinungaling talaga dyan yung abogado. Kaya nga sabi, bakit hindi natin patawag? Ayaw ni Lacson. Kaya ito na naman, babalik na naman si Ping Lacson na Blue Ribbon Chairman. Ang issue niya naman, yung notaryo. Kasi sabi ko, kung ito si Pinky Lacson, naging abogado, ang trabaho nito yung abogadong nagnonotaryo. Ano siya medyo medyo ang taas ng passion niya patungkol sa notaryo. Kung may abogadong de Campanilla kung tawagin, ito yung magiging abogadong notaryo. Hindi ko po iniinsulto yung mga abogadong nagnonotaryo, pero yan lang ang nakikita kong patutunguhan ni Ping Lacson. Obsessed. Ito si Pinky, obsessed sa notaryo. Sinasakyan naman ang naratibo nitong mga pinklawan. Ay, nako. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Exactly. On point, Yamas.
On point. Isa pa, don't tell us, hindi mo alam yon. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Codesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Alam mo, natutuwa ako dito kay Gutesa, nagsasalita. Kailan pa kaya magsasalita yung ibang uniform men natin patungkol sa nakawan sa Pilipinas? Ako ay nagtatanong lang. Hindi ko po kayo sinasabihang mag-aklas. Pero kailan kayo magsasalita? Sa bagay, may pension nga naman kayo. Diba? Yung lugar na yun, 24/7, at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yon sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, Huwag mo tapusin mo muna. Pasok ka ng pasok eh. Parang ikaw yung isang kakilala kong anchor. Hayaan mo muna siya matapos, ha? si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. Kita mo? Tingnan mo kung tarantaduhan itong mga animal na to. Pinapalabas, nagtatago si Gutesa. Hindi naman pala pinapatawag. Di ba? Again, here we are again sa lintik na spin ng kaaway. Ng kaaway ng katarungan sa Pilipinas. Ang spin nila, ang gusto nilang palabasin na naratibo, peke si Gutesa. Bakit? Nagtago. Di ba? Yan yung sinasabi ni Llamas. Hindi na siya subipot. Llamas, hindi mo alam yon? Ang talino mo, Llamas. Hindi mo alam. Di ba? Ano sabi? Hindi naman siya pinapatawag ng Senado. Hindi siya pinapatawag ng NBI. Hindi siya pinapatawag ng DOJ. Ano, pupunta na lang siya ron? Hindi na nga Blue Ribbon chairman si Marcoleta eh. Si Marcoleta nga lang nagpatawag sa kanya doon. Tatawagin ba ni Lacson? Hindi niya tatawagin yan. Kasi magsasalita, matutumbok talaga si Bongbong Marcos dyan. Konting kembot na lang eh. Oh. Konti na lang. Mag-o-overspill na. Ay magsi-spill over na kay Bongbong. Doon na patungo yan eh. After Tambi, Bongbong na eh. Kung sabihin si Sara na naman. Kinukuripot nyo nga yung Office of the Vice President. Pati nga yung DepEd niya dati na sekretary, kinuripot nyo eh. Ito pang ghost projects. Hindi. Sasakmali ng mga buhaya yan. So ngayon, maliwanag na. Oh, ganyan kayo manira. Diba? Ba't di nyo patawag? Kaya alam mo, etong Senado, nagkaloko-loko na, nagkaleche-leche ang Senado simula nang naupo yang si Tuta Soto. Ang ayos-ayos nung si Chisang Senate President, ang ayos-ayos nung si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon. Tapos ngayon, ang gulo-gulo nyo. Pro-buhaya kayo eh. O, next po. Ito, pag-usapan natin dahil talagang mayroong kumakalat na kababalaghan sa isang ospital. Pasok. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Philippine Air Force na sa kanila ang B-412CUH helicopter na lumapag sa helipad ng St. Luke's Medical Center, BGC Taguig, ngayong October 29, 2025. Pero paglilinaw ng Philippine Air Force, bahagi lang daw ito ng naka-schedule na training exercise ng Armed Forces of the Philippines. Ani Basco, ang drill ay sa ilalim ng pangangasiwa ng 205th Tactical Helicopter Wing. Ito ang usapin, ang dito. Kasi nabuking sila na yung isang eroplano, isang helicopter, itong chopper, lumapag dito sa St. Luke's.
Dahil ito daw, ang palusot nila, ito ay training. May nagaganap na training. Di ba? Pasimplihin natin. So, ang sabi, balik-balik daw yung chopper. So, ginawa nilang praktisan yung ospital. Pambihira naman kayo. Ako, hindi ako talaga maniniwala dyan. Ewan ko, tanungin ko kayo, naniniwala kayo, ginawa lang, drill lang yan, practice. Bakit pinagpa-practicean nyo yung St. Luke's? Wala ba kayong Bilyamor? May airbase tayo doon, magpaikot-ikot kayo roon. Hindi, bakit? Ba't ginugulo nyo yung ospital? Ospital yun. Kahit ba sabihin natin sa ibabaw lang naman yun. Siyempre, yung balik-balik doon, maingay yan eh. Di ba? Ang pasyente dapat natutulog na matiwasay. At saka magkakaroon ng kahit papaano magkakaroon ng konting pangamba sa mga pasyente roon na balik-balik. Di ba? Ang chopper ng AFP, Air Force. Di ba? Anong kababalaghan yan? Ako, there is something with St. Luke's. Hindi ko po sinasabi na kasalanan to ng St. Luke's. Nililiwanag ko, hindi po to kasalanan ng St. Luke's. Pero may kababalaghan si Bongbong Marcos at St. Luke's. Isipin mo, nung kaputukan ng drug test, yung mga tumatakbong presidente, yung presidential nung 2022, lahat nagpa-drug test sa PIDEA. Televised, live, pumunta sila doon. Si Bongbong Marcos naglabas lang ng drug test result, St. Luke's. Lahat, PIDEA. Siya, St. Luke's. Kaya nga pinagdudahan ng taong bayan, bigla kang nagkaroon ng resulta. Yung iba, sinama yung media, pumunta ron. Magpapadrug test kami. Ikaw, magic, may resulta agad yung drug test mo. Ngayon, here's another controversy. St. Luke's na naman ang na-involve. Hindi ako nagtatanong, ulitin ko hindi ko sinisisi ang St. Luke's dito. Pero ako nagtatanong sa'yo, Bongbong, dahil ikaw ang opisyal eh. Anong connection mo sa St. Luke's? Bakit lagi may kababalaghan? Diyan sa ospital na yan. Coming from you. Sa gobyerno mo at sa pagkandidato mo. Hindi maintindihan eh. Hindi mo ba pa pwedeng itusan itong huwag gawing praktisan itong ospital? Na parte ng high-rise proficiency training, nakipag-partner raw ang Philippine Air Force sa St. Luke's para maisagawa ang target na emergency response nito sa mga komplikadong sitwasyon. Nauna nang kumalat ang larawan sa social media kasabay ng mga espekulasyong may inihatid itong mataas na opisyal ng pamahalaan sa nasabing ospital. Ay, hindi kaya na-overdose. Hindi kaya may mataas na opisyal na na-overdose? Ay, sa bagay, si secret nila yan. Hindi, kung sakali lang katulad nung may namatay sa LA, diyan sa may Beverly Hills. Di ba? Ay, kalat na kalat yun sa LA. Galing po tayo dun. Yan ang pinag-uusapan. Dinala pa nga ako ron eh. Ayan, Diyan namatay yung asawa ng kasama ni Lisa. Pero tinatanggi nila. Ito kaya ganun din, same scenario, itinatanggi. Sa bagay, kung inatake naman dahil na overdose sa droga, malalaman naman natin. Hindi naman sila pwedeng magtago forever. Kaya lang, siyempre, palulusutan na lang yan kung naayos. Diba? Kung gumaling yung pasyente, pero kung natigok or lumala yung sakit, hindi na nila kayang palusutan yan. Aamin. So, abang-abang lang tayo. Baka merong sumunod na balita eh. Confirming. Hindi ko sinasabing hindi totoo to, okay? Na nag-practice sila. Pero, para sa akin, ako'y tinuturing ko tong kababalaghan. Napakadaming issue nito si Bongbong patungkol sa St. Luke's. Next po tayo. Eto, merong bangayan po si Pulong at saka si Claire. Okay? Pero punahin nyo po ito, ha? Gusto kong ipakita sa inyo tong senaryo na to.
Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Sa kanyang press con, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. Tingnan mo. Tinawag ni Pulong na bangag administration itong si Bongbong Marcos. Ang sumagot na naman si Claire. Alam mo, nauunawaan natin eh. May trabaho po si Claire na spokesperson, salagin niya ang mga binabato kay Bongbong Marcos. Pero, imagine ninyo, ang binabato ng ganyan si PRRD. Sa tingin nyo, hindi sasagot si PRRD? Hahayaan niyo yung spokesperson niya sumagot ng sumagot? Sasagot yun. Di ba? Ewan ko sa'yo, Bongbong Marcos, hindi ka ba nababaklaan sa sarili mo? Na nagtatago ka sa palda ni Claire? Baka mamaya sa panty ka na tumago eh. Dahil talagang hirap na hirap ka nang itago. Di ba? Bakit si Claire nang si Claire? Hindi ka ba nahihiya? Babae pa? Kasi kung ako ito, mahihiya akong talaga eh. Ako presidente. Kini-question na ako. Binabanat-banata na ako. Kung sa tingin mo walang kwenta yung banat ni Baste, ay ni Pulong, dalawa lang ang reaksyon mong tama dyan. You ignore it or sagutin mo. Pero wag mo nang padaanin kay Claire, nagmumukha ka talagang bakla. Yung ginagawa mo ngayon, pinapatunayan mo yung sinabi ng tatay niya na si PRRD that you are really weak. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong presidente na nakatago. Yeah. Maliit lang si Lisa eh. Pero ito, nakatago rin kay Lisa. Hindi lang natin halata kasi maliit nga si Lisa. Yeah. Napaka-inutil nitong itong presidente na to. Bigyan mo naman ng kahihiyan. Diba? Gumawa ka ng paano mo maibabalik yung tiwala ng taong bayan. Diyan ka mag-focus, Bongbong. Hindi yung sasalagin ka ng sasalagin ni Claire. You know why? It's ineffective. Bumababa yung trust rating mo. Sinisigawan ka na ng ikulong na yan. Binubu ka na. Pumupunta ka sa ibang lugar, kaway ka ng kaway para kang tanga. Wala namang kumakaway. Hindi nga nagsisigawan ng tao eh. Pansinin mo pag dumaan ng Sara, pag dumaan ng PRRD sa publiko, hindi ka po pwedeng hindi makakarinig ng Duterte. Duterte. Ikaw parang wala. Para kang multo. Parang yung mga proyekto nyo. Ghost projects. Ikaw, para ka ring multo. Sa bagay, multo yung kinakausap mo eh. Kaya ka hindi ka nakakatulog. Diba? Pero, hindi na effective si Claire. Alam mo, Bongbong, nakikinabang si Claire. Pinagkakakitaan ka. Siyempre, may vlog yan, sumisikat. Siyempre, may sahod yan. Imposibleng walang sahod. Imposible rin walang bonus yan. Doon ang malaki. So, lahat ng kailangan niya sa'yo, nakukuha niya. Pero yung kailangan mo kay Claire, di mo nakukuha. Kala mo epektibo? Hindi. Huwag kang papaloko. Ingat-ingat ka. Ito po, pag-usapan natin na, di ba hinihingi natin na dapat i-live yung ICI. Ito sagot nila. Pakinggan po natin. Ang nagtulak naman sa ombudsman para ito ay gawin. Corina, pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na i-livestream ang preliminary investigations ng tanggapan, lalo na kaugnay sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng kanilang transparency efforts, paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Kung pwede i-live stream na, pati preliminary investigation.
Animal! O, isipin ninyo, ang pinagla-live natin ng live streaming, yung investigasyon ng ICI. Ang sinong gusto mag-live? Si Boying. Anak ng teteng Boying. Talaga namang para katagalang bakla eh. Ang hilig nito rumampa, no? Ito si Mr. Prescon. Ito ang ombudsman na napakahilig sa Prescon. Ito rin ang ombudsman na gusto mag-live. Hoy! Hindi ikaw, sir, ang gusto naming mag-live, yung ICI, yung investigasyon. Sa tingin ninyo, bakit gusto nito mag-live? Una, papansin talaga to, mukhang camera to eh. Alam naman natin dati pa yan. Hindi pa siya ombudsman, ganyan na ugali niyan. Pangalawa, siyempre, napunta na sa Duterte, napunta na sa mga senador. Yan na yung iimbestigahan eh. So, wala na kay Tambi. Wala na kay Bongbong. Wala na sa mastermind. Inawat sa mastermind, nilipat sa iba, tapos siya nang i-live. Mga loko-loko, grabe tong gobyerno na to. Pambihira. Halatang halata naman kayo. Boying, binuhay ka na ng Panginoon eh. Pangalawang buhay mo na yan. Hindi ka pa mag-ayos-ayos. Kasi nga, these are supposed to be public, public in nature eh. So dapat daw i-live. Bakit? Public in nature. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kaugnay nito, isa sa publiko na rin daw ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon sa 2016 at 2019 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Mainit talaga to kay Joel Villanueva. Alam mo talaga to si Boying, pag pinag-initan nito, ganun talaga. Kahit nagkagulo-gulo na sa labas. Halimbawa, pinag-initan nito si Bantag, si Tebes, si PRRD. Ngayon naman, si Villanueva, pambihira. Ang usapan, yung nakawan ngayon, yung ghost projects. Yan ang gusto nating makitang live. Anong gusto nito i-live si Joel? Pambihira, senador. Ang daming nagnakaw, ang pinagtuturo galing sa Congress, ang gusto mong imbestigahan yung senador. Di ba? Ay, pambihira. Ito yung lantara. Itong nangyayari sa Pilipinas, hindi na po ito yung katarantaduhan na itinatago at nabubuking. Ito hindi. Wala na silang pakialam. Kahit mali, gagawin nila basta kaya nila. Wala na pong hiya. Walang hiya-hiyad ngayon. Diba? Anong usapin nyo? This is public in nature. Akala ko ba, ang sabi ng ICI, wag natin i-live. Bakit? Magiging trial by publicity. Yun, public in nature yun, nakawan sa ghost projects. Nakawan, Nakawan. Hindi milyon, hindi bilyon, trilyon ang ninanakaw. Ayaw i-live. Obviously, that is public in nature. Dahil magiging trial by publicity. Pagdating sa iyo sa PI, hindi trial by publicity, talagang niloloko nyo taong bayan. Kayong magkakakampi dyan sa gobyerno, talagang niloloko nyo kami. Ano ba talaga? Trial by publicity o hindi? Meron bang investigasyon ng ombudsman na ni-live? Kakaiba talaga tong to. Yung need niya na para mapansin at iligaw. Grabe. Grabihan. Kung may nakilala tayong politikong grabihan, eto. Hindi talaga papaiwan itong si Boying. Na nauna ng tinawag ni Remulla bilang surprise secret decision para raw matuldo. May pangalan pa parang si Voltes pa pagkukuha ng sword. Nakakaalala yung mga kaedad ko. Oo. Surprise secret decision. Ano pinagkaiba niyan sa Bendalo? Na ang mga haka-haka at usapin tungkol sa issue. It's public property. These are already decisions that are presumed to be valid.
Mga desisyon sa criminal at administrative charges ang ilalabas ng ombudsman ayon kay Rimulya. Sa usapin naman ng flood control scandal, formal nang inihain ng ICI ang kanilang recommendation of charges dito sa ombudsman. Isa pang supot tong ICI na to, pambihira. Sabi ko, bigyan natin sila ng chance. Kasi sabi ni Magalong mismo, matitino itong mga napili. Hindi nila dudungisan yung kanilang pagkatao. Kaya ayaw nilang i-live. Pambihira, ang gustong paimbestigahan si Jinggoy, si Villanueva, tapos si Saldi, tsaka si Tambi wala. Ito hindi ko pinagtatanggol yung mga yon. Pero ang linaw-linaw ng stand natin. Pumunta tayo sa mastermind. Isupot din tong mga to. Gibain nyo na yung ICI na yan, wala kayong kwenta. Sa totoo lang, ano ba ang purpose nyo? Protektahan ng mastermind? O talagang masolusyonan at makuha ang mastermind? Hindi nga, anong silbi nyo dyan? Para kayong mga inutil. Anong naitutulong nyo sa Pilipinas? Ang ihahain nyo kayong kay Joel Villanueva. Sige, sa tingin ninyo kahit ikulong nyo, ibitay nyo si Joel Villanueva, hihinto yung nakawan? Pambihira itong Marcos, yung mga pinagpipili mong tao, wala talaga. Sa bagay, mana sa'yo. Ani Rimulya, bukas sila sa mga rekomendasyon ng ICI. Kaya pwede na nila itong pag-aralan at itinuturing na rin nilang ripe for action. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ. Na naman tayo sa fact-finding ng ICI tapos ng DOJ. So sa fact-finding nyo, hindi kasama si Tambi. Inutil. Fact-finding? Naghahanap ba kayo ng facts? O fact-hiding ang ginagawa ninyo? Mga pack kayo. Anong pack sinasabi ninyo? Tinatago nyo yung facts? Ang linaw-linaw ay tinuturo ng karamihan eh. Si Tambi eh. And which makes the facts already vetted or validated already by the... Ito na naman siya, nagdi-decide na naman siya ng pang-ano niya. Parang yung ginawa niya rin, ganyan din ginawa niya. Hinusgahan niya na si Bantag, hinusgahan niya si Tebes, hinusgahan niya si PRRD. Siya na ang pulis, siya pa ang judge, siya pa ang ombudsman, siya pa ang DOJ. Ikaw na lahat, ikaw na kaya presidente. Parang ikaw ang presidente eh. the respective offices. Inaasahan din ng ombudsman makakapagsampa na sila ng mga kaso sa Sandigan Bayan ngayong November 25. Kaugnay ang 6 na anomalous... Hindi, wag mo nang sampa sa Sandigan Bayan. Mag-apply ka na rin, ikaw na Sandigan Bayan. Gusto mo, ikaw na rin ng Supreme Court Chief Justice. Ikaw na lahat. Gusto mo maging bagman, ikaw na rin ang bagman. Bakit ba tayo nagkakaroon pa ng separation of powers? Wag na. Ibigay na lang lahat natin sa presidente. Tapos yung presidente matulog, tas ilagay si SOJ, tapos ang magdadadakdak si Claire. Tapos na. Iniikot-ikot nyo, ganun din eh. Gusto nyo, yariin nyo na si Sara. Hindi ko sinasabing tama yan, no? Pero parang kulang na lang. Ganun na ang gawin nyo. May pa sandigan, may paano-ano pa kayo, may pa due process pa kayo. Yan ba na due process yan? Control projects. Isa na nga rito, konektado sa Sunwest Construction na co-founded ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. May matataas na opisyal din daw na sangkot at maaaring ma-indict sa mga magiging kaso sa Sandigan Bayan. Pero hindi pinangalanan ni Rimulya kung sino ang mga opisyal na ito. Maaari silang humarap sa mga kasong malversation, bribery, falsification at iba pang corruption. Alam mo, katapos-tapusan na ito. Ewan ko kung sasang-ayon kayo sa akin. Katapos-tapusan nito ang mastermind sa ghost projects mga vloggers. Kami mga vloggers.
mga vloggers na maiingay, sigaw ng sigaw na ng katotohanan. No. Baka ganun ang kalalabasan niyan eh. Walang politikong maano. Related charges. Salary grade 27 and above naman ang mga opisyal na maaaring kasuhan sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, 13 reklamo na kaugnay sa flood control scandal ang under preliminary investigation. Ang mga nasabing reklamo ay inihain ng DPWH at COA at kabilang sa mga sangkot dito ang government contractors na sina Sara at Curly Descaya, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Mayroon na ring initial reports ang ombudsman patungkol naman sa 421 flood control projects sa Ako suggestion ko lang huwag niyo nang patagalin. Pinatatagal niyo pa eh. Isangkot niyo na si Baste, si Pulong at saka si Sara sa Ghost Projects. Ituro niyo na ang mastermind diyan si PRRD. Tapos yung tatlo niyang anak ang pinakamalaking proyekto sa buong Pilipinas. Sa katunayan may proyekto rin sila sa China at saka sa Amerika na Ghost Projects. Huwag nyo nang pagtagalin nang matapos na ito. Nang makahiwalay namin Danao. Ang dami nyo pang drama eh. Ito, tingnan po natin itong susunod. Ito nakita ko sa Arclight Pinost nila ito. News update. Ombudsman Remulla. Sabi niya, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. Yan ang ombudsman natin na gustong mag-live. Tingnan mo, yung ICI, nag-imbestiga ng pasikreto. Umattend si Tambi. Biglang nagkasakit, magpapagamot daw sa ibang bansa. Nagpapaalam, aalis ng ibang bansa. Tapos, ang report ng ICI, ang iimbestigahan, si Jinggoy at si Joel Villanueva na gusto namang i-live ni Boying na inabsuelto si Tambi. Mas malinaw pa. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung nangyayari ngayon. Di ba? Ngayon ako naniniwala na mastermind talaga to si Tambi. Bakit? Daming pera. Ikaw ang tinuturo. Pero pagdating sa ibabaw, absuelto. Pinaiikot nyo, walang matibay na ebidensya eh. Sasabihin nyo, sa ngayon wala pang matibay. Ganun na rin yun. Pag pinag-isipan ni Boying, tatandaan nyo yan lagi, pinag-iisipan, titingnan, ganito, ganyan, posible mangyari, nangyayari. Kung si Bongbong Marcos ang sinasabi kabaligtaran, ito si Boying, pag nagsabi, mag-a-apply siyang ombudsman, natuloy. Siya nga. Ganyan din yan. Absuelto rin ang kalalabasan niyan si Tambi. Hindi niyo kung paano tayo pinaikot-ikot ditong mga to? Anong investigasyon mangyayari? Kaya ang mga Pilipino, nag-aalisan ng mga investor. Yung stocks natin bumabagsak. Yung dolyar natin pataas ng pataas. Mga negosyante nagsisiurong na, nagsisialisan na. Bakit? Kitang-kita nila yung gobyerno hindi seryoso lutasin yung problema ng ghost projects. Hindi seryoso yung gobyerno lutasin yung korupsyon. Ang gobyerno gustong pagtakpan ang mastermind. Ang lakas kitang-kita mo. Diyan pa lang is napakalaking halimbawa na mastermind nga ito. Despite na itinuturo na siya, biglang absuelto, walang matibay na ebidensya. Tapos gustong imbestigahan si Villanueva, yun may matibay na dinismiss yung kaso. Ulitin ko, hindi ko po pinagtatanggol si Villanueva. Ang sa akin lang, kung gusto nyong ibitay si Villanueva at may mapatunayan na talagang may kasalanan dahil siya, ikulong nyo. Pero ba't tayo na-focus doon? Against po kasi ako sa diversion. Doon tayo sa mastermind, ba't napunta tayo kay Villanueva? Na na-dismiss. Tapos si Tambi, aalis ng ibang bansa. Anong sabi ni Guanzo? Tangay ang pera natin, hindi na babalik yan.
maayos ang buhay doon. Talagang sinakop tayo ng kadiliman, boying. Itong Pilipinas talagang pinangungunahan ng dilim. Di ba? Diyan pa lang kita mo na. Sindikato, mastermind na mastermind ng galawan. Untouchable. Ha? Ang daming pera. Nako. Next po, tingnan natin to. Ito yung sinasabi ko, ha? Pag-usapan na natin, pambihira, oh. Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw na kongresistang si Saldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Diba? Supot tong ICI na to. Wag na nga, gibahin nyo na yan. Sa tingin nyo may maniniwala pa diyang Pilipino? Ang maniniwala na lang ngayon sa ICI yung kulay na pinklawan na kumakain ng tae ni Bongbong. Wala nang maniniwala dyan. Ang alegasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabwatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians. No one will be spared. Tapos si Tambi, wala. Alak ko, pambihira ka. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Yung buhok mo, ayusin mo. Ang gulo-gulo mo eh. Ang layo mo na sa... Kasing gulo ng buhok mo. Yung mga statement mo, sir. And government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimony. Kulang na lang ay turo ng ICI na mastermind ng Ghost Project, si Banat Bay eh. Pinagmalaki pa yan na naging trabaho nyo. Ghost Projects, corruption, Joel Villanueva in Jinggoy, wow. Niya ni na dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukom. Ito hindi ko pinagtatanggol si Jinggoy ulit ha. Alam niyo to sa matagal lang nanonood sa akin, binabanatan ko to. Okay, patas lang tayo. But this time, kung sakali mang may kalokohan si Jinggoy, kung ikukumpara mo to kay Tambi, bubuwit. Kung gusto nyo paimbestigahan sa ombudsman at pinasa ng ICI sa ombudsman, si Jinggoy, dapat kasama si Tambi. So, ibig sabihin, malinis si Tambi. So, yung pera, minanipula ni Jinggoy. Ginamit si Saldi. Pambira na hindi alam ni Tambi. Ano ba naman yan? Ito, let this be a lesson. Kayong mga nakasandal kay Bongbong Marcos, huwag kayong pakakasiguro dahil traidor yung tao na yan. Naalala nyo, noong may lumabas na video, etong si Bongbong Marcos, patungkol siya ay nagkokok, nagkokokaine. Ang nagtatanggol sa kanya si Jinggoy. So kaya nga binabanatan natin, bakit hindi mo Jinggoy ipalabas yung video? Ba't nyo hinaharang? Parang kumakampi to si Jinggoy kay Bongbong. Ngayon wala Nilaglag ka ni Bongbong. No. Kasi, huwag nyo sabihin, baka naman coach talagang nagnakaw. Hindi, kung nagnakaw yan, di dapat, bakit sinagip niya si Tambi? Si Jinggoy hindi. Kaya kayong mga vloggers ni Bongbong, akala nyo malakas kayo dyan?
Akala nyo sandal kayo sa pader? Kung si Sara, trinaydor niyan. Si Chavit, trinaydor niyan. Ito rin si Jinggoy. Labas na labas ang sama ng problema ni Bongbong no, nung video na yun. Sino sumagip sa kanya? Si Jinggoy. O ngayon, anong nangyayari? Ha? Ingat kayo. Ha? Baka kala nyo kaibigan nyo yan si Bongbong. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Nakita nyo na ang laki ng problema ng ICI. Hindi sila nag-live sa investigasyon nila. Tapos, bigla sila nagkaroon ng resulta. Walang maniniwala dyan. Lalo't lalo na hindi kasama si Tambi. Tapos, paiimbestigahan na ng ombudsman doon live. So, anong gagawin? Talagang ipapahiya lang. At hindi po yun ang inaano natin dito. Ito ay distraction. Dinadivert nila, diversion to. Kasi pag nilive yan, focus na taong bayan dyan. Ang magrarally against Jinggoy na, tsaka magiging trial, yan ang magiging trial by publicity. Habang, haya-hayang buhay nun si Tambi, lalong tataba yung buhaya na yun. Ito si Bongbong, haya-hay din. Ang pinagpipiestahan, dahil live, ito. Tapos magkakaroon na naman ng investigasyon. O, sino susunod dyan? Alam na natin. Sila Chi, sila Taide, sila Marcoleta, basta yung mga sikat. O, tapos ipapasa sa ombudsman, ila-live naman ni ombudsman. Tapos yung ombudsman willing to bend the law. Sarap ng buhay nung magpinsan. Nung mag-asawa, hayahay ang buhay. Habang tayo, ninanakawan, tapos yung pinklawan, masaya. Dahil galit sa Duterte. Yun lang eh. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman ayon sa ICI naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control project. Pero alam mo sa totoo, nakakalula yung numero. Pag talagang pag napapanood ko itong mga to, bigla talagang tingin ko sa sarili kong hirap-hirap. Isipin mo, pinag-uusapan bilyon, kalahating bilyon. Wow! Ay, naku Pilipinas. Ang yaman pala natin. No, pero honestly, hindi ako naiinggit. Kasi may kasabihan. Ang perang hindi galing sa mabuti, hindi mo mai-enjoy yan. May kasamang may kasamang parusa yan. No. Hindi man ikaw ang managot, yung pamilya mo, yung generation mo. Aanhin mo yung daming pera, yung generation mo, sira. Diba? Oh. Kaya hindi rin ako naiinggit. Tingnan nyo ano nangyari kay Bongbong. Diba? Sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon, dapat manindigan ng Senado dito. Dinismiss na nga yan eh. Ito, puntahan natin tong next. Kaya naman, tingnan po ninyo ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na talaga naniniwala eh. Dito sa Sarsuela, dito sa telenovela, directed by Bongbong Marcos and Tambi na investigasyong nangyayari sa ghost projects.
Ito yung post ni Kiko Barsaga. Ang sabi niya, sinigawan raw ng ikulong na yan si President Marcos kanina sa Trila in Manila. Kawawa naman. Isipin mo. Ha? Galing ka sa ASEAN, hindi ka nakasama doon sa photo ops, tapos hindi ka pinansin ni Trump, tapos binigyan ng bawas na taripa yung ibang bansa, ikaw hindi, ang Pilipinas hindi. Puro kahihiyan ang nagawa mo dyan sa ASEAN na yan. Tapos pagbalik mo rito, kahihiyan. Alam na ng taong bayan eh. Hindi nyo sila maloloko kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ng ICI, kahit anong sabihin ni Boying. Alam nila kung sino mastermind. Alam nila pinagloloko tayo patungkol sa investigasyon. Kaya nga yan, ang number one indication niyan, yung stocks, stock market, investors, investments, dollar, lahat yan, bagsak. Peso natin bagsak kumpara sa dolyar. Hindi mo kayang i-manipulate yun. Hindi mo kayang idaan sa optics yun. Hindi nyo kayang spin yun. Kahit anong gawin yung spin para pumasok dun sa narrative nyo. Hindi eh. Kasi ang negosyante, magnenegosyo yan pag kampante ang lugar. Pag maayos yung lugar. Pero kung magulo, malaki ang korupsyon, at higit sa lahat, wala silang tiwala sa gobyerno. Urong kahit ako eh. Kung ako may pera, pambihira. Ba't ako dito pupunta? Dadaling ko pera ko sa Dubai. Walang tax. Dito, laki-laki ng tax. Ayaw pang bayaran. Ayaw pang bawasan ni Mr. Taxman. Tapos, sinong nangunguna sa bansa natin? Si Mr. Prescon. Tapos, yung tax, bibigay mo sa 12%. Nanakawin lang? Hindi na. Doon na ako magnenegosyo sa ibang bansa, maayos pa, haya-hayang buhay ko. Seriously. Hindi naman ako kasi ganong kayamang milyonaryo na kaya kong magnegosyo kung saan-saan eh. Pero yung mga malalaking negosyante na kayang maglabas at mag-create ng trabaho sa Pilipinas at mga investor, ayaw na. At hindi lang yan, alam nila. Kaya yan nagsigaw nila Gusto na nilang makulong. Yung mag-asawa, ito pakinggan ninyo ha. Pakita ko sa inyo yung video. Ito, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ni Kiko Barsaga na sinisigawan sila ng lagyan nyo ng headset kasi hindi nyo maririnig, malakas eh. Okay? Sinisigawan sila ng ikulong na. Ikulong na yan. Yan. Pero, dinig na dinig nyo, binubu sila. Ito yon. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Maria Luis Marcos. Tingnan nyo, nakita nyo, puro bu, di ba? Naririnig nyo? At saka, maririnig nyo yung sounds, pagka-announce sa kanila, NR yung taong bayan. Yung mga nanonood. Imagine niyo ang i-announce dyan si PRRD. Ay, nako. Magkakagulo dyan. Please welcome, PRRD. Talagang sigawan dyan eh. Hindi mo maririnig yung tugtog. Alam mong ginawa nila dito? Hindi nila pinatay yung tugtog. Kasi maririnig mabuti yung bu at saka yung ikulong na yan. Pero napapansin nyo? Kahit si Sarah kung saan magpunta eh. Kahit may background music, maririnig nyo, Duterte. Duterte. Ito wala. May narinig ba kayo? Bongbong Marcos. Baka yun ang narinig. Ikulong na yan. O baka bangag. Wala eh, di ba?
Asa na yung sigaw? Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Naalala ko yun. Yan ang ano nila eh. Kasi nung panahon na yun, yung 1986, pupunta na kami sa rally, nakikinig ako yan. Yung sigaw, nagkakasulubong yung mga madilawan, tsaka yan. No, diktador, diktador, magnanakaw, sigaw ng mga dilaw. Diktador! Ngayon, kinakain yung tayo ni Bongbong. No, ano sigaw naman ng mga loyalista? Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Wala. Na-imagine ko, pag si PRRD dyan, ugay-ugay pa yung lakad. Halos madapa-dapa. May nakabuntot na bouncer, ay security kasi baka mapaupo. Mahinang mahina. Kung gaano kahina si PRRD, ganun ang sigaw ng, kalakas naman ang sigaw ng taong bayan. I miss that. Yung Duterte! Duterte! Ay, naku, nung nasa Hong Kong kami, yung the event before siyang hulihin at kidnapin itong mga masasamang elemento ng gobyerno natin, sumilip lang. Sumilip. Nag-CR siya, sumilip siya ron. Akala namin magigiba yung building dahil sa sigaw ng tao sa labas. Kasi hindi talaga po pwede pumasok lahat eh. Grabe, nag-aantay oh. Ang lakas ng sigaw ng Duterte. Ito wala oh. Sige, pakinggan nyo kung merong Marcos pa rin. Bunga ang sinasabi. Oh. Alam mo kung Bongbong Marcos, kung matinang ka at totoong may pagmamahal ka sa Pilipinas, diyan pa lang kitang-kita mo, wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag kang kapit-tuko. Dapat diyan pagka-announce pa lang ng pangalan mo, nagkakagulo na yan, sigawan na yan. Hindi na kayo magkadinigan. Eh ano ngayon? Boo! Tingnan nyo yung reaction ng tao. Di ba? Diyan pa lang makikita nyo na eh. Ilabas mo dyan yung sila Michael Jordan, sila Pacquiao. Magkakagulo yung mga yan. Magtitilian yan. Ilabas mo dyan si Coach Oli. Wala din. Wag nyo, pag lumabas ako, wag nyo sigawan ng ikulong na yan. Wala akong ano, ha? Wala akong pera, so wala tayong ghost projects. Ay, Bongbong Marcos, nakakahiya tong video na ito. Ha? Tago nyo yan. Presidenteng may titulo pero walang mandato. Walang tiwala. Wala nang push ng tao. Kasi yung, alam mo, ang power, nanggagaling yan sa dalawa. Okay? Siyempre una, hindi natin maano. Ang nagbibigay ng power, Diyos yan. Pero yung pangalawa, yung taong bayan. Wala eh. Kaya wala nang power to eh. Oo. Sinasagad na lang niya hanggang 2028 pero wala na. Wala na yung push ng taong bayan, yung tiwala ng taong bayan. Wala na eh. Talagang ano na lang, kapit-tuko na lang. Siguro ayaw din nilang bumitaw kasi baka kasuhan sila. So nililigpit muna nila yung mga dapat nilang ligpitin at madala sa ibang bansa para safety. Until 2028. Baka ganyan ang